Hi guys! Magandang hapon. So for today's video, magpapalit ulit tayo ng langis. So far, ang langis na ipinapalit ko ngayon, ito pangalawang beses ko na to ginamit eh. So okay naman siya sa akin, maganda naman yung performance niya. Kaya siya uli yung ilalagay nating langis ngayon. At the same time, magpapalit tayo ng gear oil na. Kasi matagal na yung gear oil na yun ako eh. Siguro nakakatatlong change oil na ako. Ngayon pa lang uli ako magpapalit ng gear oil. Alright. So, yun. Ito yung motor natin. Yan. Pero hindi muna ako bumalik sa Honda na langis. So, dito muna ako sa scooter. Itong RS8 Ultra scooter. Kasi sa akin, okay naman siya. Walang problema. Smooth naman yung takbo niya. Actually, hanggang ngayon niya, smooth yung takbo niya. Eh. Pero kasi nakaka 1,300, 400 na ako eh. So, kailangan ko na talaga magpalit. Kaya guys, wag kayo magtitipid sa langis ng motor nyo. As much as possible. Kung maaari nga, every 1,000 eh. Kasi, kayo rin mahihirapan eh kapag pinatatagal nyo pa. Especially yung mga bumabiyahe. Sa mga courier, yung mga lalamove, yung mga ganon. Halos bumiyahe sila ng malayo. Naintindihan ko na nagtitipid sila pero wag nilang titipirin yung langis ng motor nila. Kasi maaring yun ang maging, magkaroon ng maraming problema in the long run na napabayaan sa pagpapalit na langis. Pwedeng matuyuan, mas malaki yung pwedeng maging sira kapag hindi nyo inaalagaan sa langis yung motor. So tara, magpalit muna tayo. Kulay pula yung kulay niya kasi yung langis talaga nilagay ko dyan is ganyang kulay. Yung JBT ata yung brand ng nilagay ko dito before. So ito, na-drain ko na yung ating langis kanina. Ito ipapalit natin yung scooter. Kaya gawin natin. Balik na natin ito. Ito, medyo mahirap magpalit na itong gear oil na to kasi diretsong pag ano yung tornilyo, pag magsasalin ka na, tapon pa. Ulog pa. Hindi katulad sa Mio, naka ganon, itutusok mo. Sa kanya kasi naka ganon eh, diretsong, di ba? Mas okay sana kung medyo nandito yung palitan sa bandang taas. Ako mas madali magsalin. Ito. Wala naman natapon. So ayan, tapos na tayo sa gear oil. Dito naman tayo sa langis sa baba. Yan. Dito ko sa side nagpapalit lagi. Ewan ko, parang doon na kasi ako nasanay eh. Dito kasi nahirapan ako dyan sa ilalim pang kunin. Kaya dito na lang ako nagtatanggal. Mas convenient naman para sa akin. Depende naman yan sa may-ari ng motor eh. Saka convenient yung gawin mo, di ba? So, kung langis kung makikita nyo, parang okay na pa naman. Parang goods pa siya. Pero, anyway, okay na rin yan. Magpalit na tayo ng langis. Diba, dami pa oh. Dami. Hindi nagbabawasan langis yung motor. Dumi na yung motor natin. Sobrang dumi, no? Kapalodo. Ito sa gilid. Siguro linisin ko ito ngayon bago kami umalis. Minsan lang nakaka-bad trip dito sa Bulacan eh. Pagka bagong linis yung motor mo tapos maya-maya uulan. You know this sound? So ito mga brad, yung una kong change oil. Ito ano rin to. Ultra din to. Same nito. Tinanggal ko lang yung cover kasi nga hindi ko makikita yung linya para malaman ko kung gaano karami. So ngayon magbabawas tayo
Dito kasi 1 liter to, ang kailangan lang ng motor natin is 800. Magbabawas tayo na 200 papunta rito. Banana Okay. blocks. So ayun lang mga brad, yun, nag-stick pa rin ako sa R8 Ultra kasi para sa akin yung performance niya sa motor ko is maganda, smooth. Wala, pagka nakabirit ka talagang hindi mo maramdaman kung ano man yung gas pang, ano siya, sobrang smooth siya, sobrang tining ng takbo niya. Para sa akin, yung Honda okay din naman siya, pero mas nakitaan ko to yung, alam mo yung unang gamit mo pa lang, unang takbo mo pa lang, alam mo na na maganda yung langis katulad nung na-experience ko nung ginamit ko yung motor before. Sa akin, okay ito. Siguro, saan ako babalik sa Honda kapag nagsawa ako sa nagsawa akong gamitin yung ganitong klase ng langis. Babalik ulit ako sa kanya. Okay mga brad, so yun lang. Ano pa ba? Wala na. So far, so good naman yung motor natin. Issue ng motor. Normal na nakikita ko at nababasa ko sa mga social media, sa YouTube, sa Facebook, lalong-lalo na sa may Honda Click group. Naka-join kasi ako doon. Nakita ko yung iba, may mga lagitik na 300, 100, 500 kilometer pa lang, may mga lagitik na yung tunog sa makina. Sa akin, meron yan before. Ang gawin nyo, hindi naman ganun kalakas yung tik, 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 tik. May pasingit-singit na ganun. Pero ako, hinayaan ko lang siya. Hindi ko siya, although nangamba rin ako, nagtry ako hayaan lang siya. Siguro yun, nawala siya mga ilang days. Pinatakbo ko na mula rito hanggang sa trabaho. Yun, nawala naman yung kanyang ingay. So yun lang guys, yun lang ang ating problema sa ating motor, pero so far wala na. Ang panggilid natin hindi ko pa uli napapalinis, so, kailangan ko na siyang ipalinis. Tapos yung filter natin hindi ko pa uli na-check. Yung huling check ko okay naman so hindi ko pa uli siya nabubuksan. Siguro papacheck ko na lang lahat yan kapag nakapagpagabit na ako ng mini driving light. Umorder kasi ako sa secret shop ng ilaw na G-Star na mini driving light yung kakabit ko. So sa Shopee kasi nakuha ko lang siya ng 800, may voucher. Kaya medyo nakatipid ng konti. So pa-comment naman ako guys kung saan mas magandang magpakabit ng sinong shop ang maganda magpakabit ng mini driving light. Anong Malolos area lang kasi hindi ko alam kung paano ko magpapakabit ng ilaw, kung kanino ko ipagkakatiwala kasi di ba minsan baka masunog yung wirings natin, hindi natin ano mo yun, mahirap na. Pa-comment down below na lang mga boss kung saan ako mas maganda magpagawa ng mini driving light. So yun lang guys, na-share ko lang ang review kong, hindi naman sa totally review, based on my experience lang naman, yung tungkol sa langis ng R8. Okay na okay siya para sa akin. Depende yan sa inyo. Basta sa akin, okay siya. Sa Honda Click version 3D na ginagamit ko ngayon. Okay guys, bye!